Muli tayong makibalita sa pinakahuling hakbang ng National Task Force Against COVID-19 para labanan ang pagkalat ng sakit sa ating bansa. At ang nalalapit po ng pagkakaroon ng bakuna. Makakapanayam natin si NTF Chief Implementer at COVID-19 Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Magandang umaga sa inyo, Secretary. Welcome back to the public briefing. Magandang umaga po sa ating lahat po, sa nakikinig at nanonood sa Laging Handa. Secretary Mark, magandang umaga po. Secretary, aling mga probinsya ang itinuturing na bagong hotspot ng COVID-19? Kasama pa rin dito ang mga lugar na binagyo? Saan po natin sa ngayon, nakita po natin ang medyo tumataas po talaga sa parte ng Mindanao, especially sa Davao region, and then also partly dito sa Region 4A, nakita natin Quezon, and also some part of NCR. So yun po ang binabantayan po natin, at kahapon nga galing po kami sa Davao City at nag-inspect po ang code team sa Southern Philippines Medical Center, at gagawin po natin na talagang maiayos at mapababa po natin ang mga tumataas na kaso po sa mga area po nito. Bakit po biglang taas ang kaso sa mga lugar na ito? Meron po bang explanation? Nakikita po natin, yung isang nakita po natin na explanation doon is karamihan po doon mga hub centers, especially yung Davao. Nakita natin na buong Mindanao po, siya po ang tinatawag na central hub. At ang hospital po ng Southern Philippines Medical Center ay siya rin pong pinakalalagakan ng lahat ng tinatawag natin ng mga COVID cases. Ganon din po sa area ng Quezon, at nakita po natin yung mga dating hindi tinatamaan ay ngayon po yung umakyat. Dahil kumbaga sa ano po, hindi po natin ang ganong napantayan yung area ng Quezon at saka yung ibang area. Then tinitingnan din po natin yung mga evacuation centers, at matagal na pong sinipag-usapan po namin na talagang dapat immediately magkaroon po ng random testing sa mga evacuees para po makasiguro po tayo na talagang hindi po lumaganap ang COVID-19. So ang ginagawa po natin, pinapaigting po natin ang ating testing, ang ating isolation, at saka yung tinatawag natin contact tracing, at saka yung tinatawag natin na active case finding po. Okay, Secretary Galvez, baka meron pong tanong ating kasamahang si Yusek Rocky Ignacio sa studio. Opo, magandang umaga po, Secretary Galvez. Ang tanong po muna mula po kay Joseph Morong ng GMA7, ito po ang tanong niya. If we're vaccinating 60 million Filipinos, that would roughly be 120 million doses of vaccines. Can you give us a breakdown as to where we plan to get the 120 million doses? Nakita po natin na continuous po ang ating negotiation sa mga vaccine producers at saka po sa mga countries. Tinitingnan po natin unang-una doon sa China, Sinovac. Isa po itong mga sources natin na more or less 20 to 50 million na doses ang kukunin natin doon. At nagkakaroon na po tayo ng starting negotiation sa Pfizer. And also, tuloy-tuloy po ang ating ugnayan sa UK ambassador pertaining sa access natin sa AstraZeneca. And then mayroon na kang ongoing na rin po tayong some sort of exploratory talks with India. Baka po sa next week ay kakusapin natin po ang ambassador. At titingnan po natin kasi dalawa po ang pwedeng maging sources niya, yung Novavax at saka yung AstraZeneca. At the same time, tinitingnan din po natin, meron kaming meeting din po this coming day with the ambassador of Australia. So yun po nga tinatawag natin na yung ibabaccinate natin na 60 million Filipinos. Kumukuha po tayo ng portfolio of access sa different vaccine producers at saka mga countries na pinagpunan po ng mga vaccine. Para po at least meron po tayo, mayroon tayong 5 to 6 na countries na pagkukunan po nito. Opo, ang second pong tanong ni Joseph Morong ay when is our target for mass vaccination, and what do you think will be our biggest roadblock to vaccinating? One is
ang possible natin. Sinasabi ko na una pa, ang ating best case scenario is the second quarter or middle of the year of 2021. Though meron tayong clinical trial this coming December, inaasahan po natin na yung mga result po kasi ng regulatory board natin sa FDA, baka matapos po yun mga first quarter. So ang ano po natin ay best case scenario is second quarter. Ang worst case scenario o tinatawag na realistic scenario ay end of the year or early 2022. Kasi ang gagawin po natin dito, yung sa vaccination po natin ng more or less 60 to 70 million. We will do this in a 3 to 5 years period. Kasi po kaya lang natin ma-vaccinate is more or less 20 to 30 million a year. At the same time, tinitingnan po natin talaga rin na kung alin po talagang maging safe at saka tawag na effective na vaccine kasi lahat po ng vaccine po ngayon ay ongoing pa rin po ang bayan. Opo, tanong naman po ni Sam Medenilla, may update na po ba kung ilang cold chain facility ang kakailanganin ng government for COVID-19 vaccine distribution? Nakikita po natin sa cold chain, pinaplano na po natin yan with the possible vaccine distributor. At meron na rin po silang ginagawa ng mga packaging na binalagyan ng dry ice. At kahapon nga, nandun ako sa Southern Philippines Medical Center. Tinignan ko po yung cold storage at cold chain na refrigerator nila doon. At yung kung 2 to 8, wala po tayong problema. May mga establishment na po tayo, yung 2 to 8 degrees. Ang ano po natin ay yung negative 20 at saka yung negative 80. Marami na po tayong kinakausap na consortium na meron po silang facilities ng negative 80 at saka negative 70. So, palagi ko, wala naman ito yung magiging problema kasi it is a logistic issue na pwede nating pagplanuhin within 6 months. Opo. Magkano po daw po yung gagastusin ng government to rent ng nasabing pasilidad? Wala pa po kaming figures ngayon pero nakita namin for every vaccine, minimultiply lang namin into 2 yung ballpark figure. So more or less kung we will buy 50 billion vaccine, more or less ang ating mga katawag nating logistics requirement is more or less 50 to 70 billion. So yun nakita namin na talagang malaki ang gagamitin po natin sa cold chain. Kaya isa po ito sa mga katawag nating major criteria sa pagka-select po natin ng mga vaccine na kailangan po natin. Opo, may plano po kaya daw ang government to impose a strict implementation during Christmas holidays to prevent COVID-19 cases surge? Yung nga natin, sinabi na nga ng IATF na yung caroling talaga pong ibabawal natin. And then magkakaroon po kami ng meeting this coming Thursday. One of our item and issue to be tackled itong incoming natin na tinatawag na mga celebrations natin during Christmas. But as we have said, si Secretary Anyo at ang ating ibang mga secretaries, they are really enjoining the public na magkaroon tayo na tinatawag na very judicious na celebration. Kung maaari na talagang dapat talagang maging parang pamilya na at the same time. Wag na po nating masyado magano po tayo ng mga garapong mga selebrasyon. Pinakikita po natin na ito po ay magiging cause ng spread ng ating virus. Opo, may pahabol pong question si Joseph Morong, Secretary Galvez. Ang tanong po niya, can we say that we're flattening the curve? As per Octa research, there are upticks also in National Capital Region and key cities. Is this a cause for concern? Nakita po natin, ilan lang naman po yung may nakita natin na konting pagtaas. Pero generally, araw-araw po nakasabit po sa akin ng MMDA ng report. Sa ngayon po, more or less mga 2,300 na po ang active cases natin sa NCR. At magpapasalamat kami sa mga mayors na talagang puspusan po kanilang pag-supervision para at least makontain talaga completely itong virus. Ang usapan nga po namin ng MMDA at saka ng mga mayors ay alam natin na Christmas is coming. Kailangan talaga sa ngayon mapababa po natin ng mababa ang active cases para kung just in case magkaroon ng tinatawag nating increase of cases ay manggagaling po tayo sa mababang bilang. Opo, Secretary, may tanong po si Pia Ranyada ng Rappler. When are we paying to reserve vaccines of Moderna, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca? Around how much are we paying to each firm? Ang inano po natin yung nasabi na po ni Secretary Dominguez, yung range, pinagpaplanuhan po natin na normally 2 doses po yan. So more or less at a range na
more or less $10 per dose. So pinagpaplanuhan po namin na more or less 73 billion ang mga magiging cost po ng vaccine at included na po dito yung ibang mga tatawag na ancillary cost sa mga syringes at saka yung tatawag na immobilization. So pinapagplanuhan po natin gusto yung talagang pinifix na po namin yung figures. Hindi po namin maano pa ngayon ng mga figures kasi magkakaroon pa po kami ng tatawag nating Logistics and Service Support Summit. Doon po namin makikita ang talagang tunay na figures na paghahandaan po namin. For the meantime, pinaghahandaan po namin talaga yung more or less 70 to 100 billion. Opo, tanong naman po mula kay Raymond Tenasa ng Bombo Radyo, yung daw pong nasa 73 billion pesos na gagamitin sa pagbili ng COVID-19 vaccines, cash on hand na ba ito or to be sourced out pa from lending institutions? If to be sourced out, mga kailan daw po ito magiging available? Makita natin, ma-unlock na po natin ito this coming December. Meron na po tayong proseso, magkakaroon na po ng meeting ang NEDA board at saka po magkakaroon po ng board meeting po ang World Bank and also the ADB this coming December. So we are expecting na before December 15 na ma-unlock na po natin mga pondo. So rest assured na yung ating pera na gagamitin po dito ay magiging prepared na po this coming December. Secretary, specific to Davao po bilang ang bagong epicenter ng COVID-19 transmission sa Pilipinas, Secretary. Now that Davao is back to GCQ, may iba bang measures na ginagawa para pigilan ang pagtaas ng mga kaso doon? Ginagawa po natin yan, nagkaroon kami ng meeting kahapon ng lahat ng mga private at saka public hospitals. At nakita po natin na tumataas po ang tinatawag na critical care utilization. So, in-organize na po na ni Yusek Vega, ni Secretary Duque, ang One Hospital Command para at least magkaroon po ng mas magandang coordinated, harmonized na referral system. Pagka po nagkaroon po noon, bababa po ang ating critical care unit, gaganda po ang ating servisyo. Pangalawa po, magkakaroon po tayo ng aggressive testing. Ina-analyze na po natin yung ating mga molecular lab at nakita namin meron talagang tinatawag na delay na 3 to 4 or to 5 days. Ang aming objective ay maging maiksi po yung tinatawag na turnaround time na 1 to 2 days lang. At magkakaroon din po tayo ng tinatawag na aggressive contact tracing. Nandun po si Mayor Magalong kahapon at 2 araw po siya nagkaroon ng tinatawag na seminar including po yung ibang adjacent region. So yung gagawin po natin yung aggressive contact tracing, surveillance, yung testing at saka yung isolation ay gagawin po natin doon sa Davao region. Buong Davao region po para at least kumpleto po at magiging long-term yung effect po pagka buong region po ang i-address po natin. Pag-usapan po natin, Sec Galvez, yung vaccine, although wala pang approved sa FDA at WHO, marami na pong pharmaceutical companies ang nagde-declare na mataas na success rate sa kanilang clinical trials gaya ng Pfizer at Moderna. Tayo ba ay nakikipag-usap na sa kanila tungkol dito at para na rin po matigil na yung mga kwento dito, kwento doon na meron ng vaccine, kailan ba talaga, etc. Nasa na ho ba talaga ang WHO sa pagdedeklara kung meron kang impormasyon, Secretary Galvez? Ayun pong mga nasabi niyo pong mga vaccine na manufacturer ay nagkakaroon na po sila ng kanilang tinatawag na FDA approval sa kanilang mga bansa. Yun din po ang inaabatan po ng ating FDA dito dahil kasi magkakaroon po tayo ng tinatawag na collaborative tinatawag na evaluation and registration. Yung mga yung mga bansa at saka yung mga vaccine companies po na yun ay nire-require din po natin na mag-submit po sila ng mga kanilang mga evaluations, field evaluations sa Phase 1, Phase 2, and Phase 3 clinical trials para yung ating vaccine of expert at saka yung Board of Ethics Board review ay ma-evaluate na po. Kasi yung na-approve na po ng ating Mayor, Presidente Rodrigo Roa Duterte, na magkaroon po ang FDA na tinatawag na Emergency Use Authorization. At yung mga po na yun, yung mga vaccine na sinabi nyo, yung Sinovac, Pfizer, they are also applying
that emergency use authorization sa kanilang mga countries. Mas madali na po, Secretary Martin, kung yung mga vaccine po na yun ay maaprobahan ng mga tinatawag na mga stringent FDA regulatory board. Okay, so ang hinihintay na lamang natin ang FDA para ma-aprobahan yung Emergency Use Authority. Klaruhin lang po natin, Sec. Galvez. Opo, yung Friday ay magkaroon na po ng tinatawag by this coming December ay magkaroon na po sila ng tinatawag na emergency use authorization kasi na-submit na nila po ang kanilang mga clinical trials sa US. And also yung ibang vaccine din, yung Sinovac ay nagkakaroon na rin po ng ganun tinatawag na emergency use doon sa China at saka sa mga ibang bansa na nagkakaroon ng clinical trial. So yun po ang tinitingnan po natin at ito pong Gamaleya, ganun din po magkakaroon din po siya na tinatawag na roll-out sa kanilang mga bansa. Pagka nagka-roll out na po sa kanilang mga bansa, itong mga vaccines na to, pwede na po tayo rin mag-roll out kasi ibig sabihin po na effective, safe at saka yung tinatawag nating cost efficiency ng vaccine na yun ay talagang nakikita rin na ginagamit ng mga originating mga bansa na vaccine. Okay, so malinaw po yun. Kailangan aprubahan muna sa kanilang bansa na mag-roll out before our FDA approves kung itong mga gamot na ito ay pwede rin i-distribute sa bansa natin. Nabanggit po ng Pangulo na uunahin niyang pabakunahan ang mga polis at militar, mga frontliners. Sa ngayon po, may listahan na po ba kung ano-ano sektor ang unang bibigyan ng bakuna bukod sa polis at militar? Meron na po tayong listahan na more than 35 million Filipinos nasa priority listing. Yun po ay binigay po ng ating Department of Health base rin po sa guidance ng ating mahal Presidente. So ang pinakauna nga po is healthcare workers at saka mga frontliners. Kasama po sa mga frontliners po nito ang mga police, sundalo at saka yung ating mga serviceman. Kasama rin po dito ang mga essential workers ng DSWD, DepEd at saka yung ating mga government agencies. At ang tinatawag po natin ng mga vulnerable communities at saka mga intelligence, mga poor communities, priority rin po yun. Pero sa strategy natin, Sec. Martin, ang ano po natin ay gusto natin na maging effective ang pag-ano ng vaccine. So ang gagawin po natin ay unang muna geographical. Meaning, unahin po natin yung mga affected areas na tulad ng NCR, Region 4A at saka Region 3 at saka Cebu at saka Davao at ang Cagayan de Oro para maramdaman po natin yung effect ng vaccine para ang mangyari po ay magkaroon ng normal na buhay yung mga centers nito at ang ating ekonomiya ay umusad po kasi nakita po natin na malaki po ang epekto sa ekonomiya ng virus. So yun po gagawin natin, una muna geographical in order to contain and achieve full recovery. Secondly, yung sectoral para at least we will comply with the guidance of the President. Unahin natin ang healthcare workers, ang mga police at saka mga sundalo at ang mga vulnerable communities. Sec. Galvez, meron pa pong mga katanungan ng ating mga kasamang sa media. Yusek Rocky? Yes, Secretary Galvez, tanong po muli kay Raymond Tinasa ng Bombo Radio. Bilang vaccine czar, may posibilidad ba ang binanggit ni Senate President Tito Soto III na vaccinated na sina Senator Lacson at Representative Romualdez? Do you think mayroon na ito sa black market considering wala pa namang approve sa FDA ng either governments? I cannot comment on that. I will look into this at mag-usap po kami ng DOH. Pero sa ngayon po, wala po akong knowledge pertaining po yun sa sila Senator Lacson at saka ni Congressman Romualdez. Opo, may pahabol rin pong tanong si Joseph Morong ng GMA7. Would you know the list of vaccines in the WHO Solidarity Trial? Maraming kasama po doon. Kasama po doon ang Novavax at ang ibang mga leading mga companies na sumama doon. Dahil kasi ang ano po natin ay kasama, alam ko rin pati yung AstraZeneca kasama din po doon. Yun po kasi para magkaroon ng tinatawag sa COVAX na magkaroon ng accessible at mura po ang biging kanilang presyo, more or less $2 to $3 lang po. So karamihan po ng mga vaccine companies na ilathala po natin, na ine-evaluate din natin, karamihan po sa nakasama rin po sa COVAX.
Hindi pa raw napasama sa 2021 national budget ang para sa logistics ng COVID-19 vaccine, Secretary. I believe nakausap na po namin ang Kongreso at saka yung Senado. Ang anong po namin ay dapat maisama na po doon kasi yung 2.5 billion na initial ay yun lang po ay sa initial na 3 million na pakapabaksin po natin na yung tinatawag na essential health workers. Pero sa ngayon po, pinapa-adjust po namin na talagang maisama po yung tinatawag natin logistics. We support yung sinasabi po ni Senator Recto na more or less 150 billion po ang kailangan. Kaya po, minsan nakipag-usap po kami na kahit mailagay lang po sa unfunded fund yung 100 billion at saka sa pondo po natin na budget 50 billion. So yun po ang we are working out at kasama rin po naman sa budget natin yung tawag natin yung gagawin natin loan sa ADB at saka sa World Bank. Nakita po natin na more or less $600 million ang makukuha po natin doon. More or less 40 to 50 billion po. So malaki pong pondo po yun para rin po sa mga logistics na kailangan po natin. Sa 8 buwan na nakapailalim sa quarantine protocols ang buong bansa, Secretary, nakakaranas na raw ng quarantine fatigue ang marami. As a matter of fact, ay grabe na ang kumpulan ng mga kababayan natin sa iba pang mga lugar na makikita natin like sa Visoria, etc. Ano pong masabi natin dito? Kailangan pa rin po tayo na maging vigilant din po tayo. Kami nananawagan po sa ating mga kababayan na talagang nakita po natin na konting tiis na lang po dahil kasi kahit na po malapit ang vaccine, kailangan pa rin po natin na talagang yung minimum health standard ang ating pong implement. Kailangan pa rin natin ng continuous vigilance at saka self-protection at inano po namin na wag po tayo magpabaya kasi nakita po natin yung mga bansa na pabaya. Nakita natin ng Europa at saka yung ibang bansa sa US. Nakita natin na nagkaroon ng tinatawag na parang quarantine fatigue ay nagkaroon talaga ng spread o tinatawag na second or third wave na mas mataas pa ng first wave. So wag po natin hayaan na mangyari po sa atin. As always, maraming salamat po sa iyong oras, Secretary Carlito Galvez Jr. Makikibalita pa po kami sa susunod pang hakbangin ng NTF. Mag-ingat po kayo, sir. Salamat po. Salamat po, Sec Martin at Yusek Rocky. Mabuhay po kayo.